Paigting ng Provincial Veterinary Office ng Pangasinan nagpagbabantay sa mga hayop na pumapasok sa luwigan upang maiwasan ang pagkalat ng African swine fever at avian influenza. Ayon kay Dr. Arceli Rubiñol, ang chief ng nasabing opisina ng pagpapalabas ng dalawang executive order gaya ng EO number 00510 of 2025 para sa poultry products at EO number 0052 series of 2025 para sa mga baboy na pinirmahan ni Governor Ramon Mongico III noong Hulyo 8 ngayong taon ay naglalayong higit na maprotekta ng probinsya mula sa mga nakakahawang sakit. Sa ilalim ng nasabing executive order, mas mahigpit ang pagsusuri sa mga hayop at produkto ng hayop sa mga quarantine checkpoints sa lahat ng border ng Pangasinan. Sinusuri ng opisina ang mga dokumento gaya ng Animal Health Certificate at sinusuri ang kalagayan ng mga hayop upang matiyak na walang sintomas ng ESF at AI. Habang ang mga hayop na may mapaghihinalaang sakit ay agad na ihihiwalay at susuriin ng mga veterinaryo. Nilinaw ni Dr. Rubiñol na wala pang naitalang kaso ng mga nasabing sakit sa probinsya. Ngunit nananatili sila sa pagiging alerto. Ang aming opisina, Provincial Veterinary Office, ang aming mandato of course as alagaan yung ating mga, sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Hindi lang naman yun, pinoprotektahan din natin, sinasecure natin ating probinsya sa mga pagkaroon ng mga sakit, lalo na sa mga sakit sa hayop na nakakahawa sa tao. So ating probinsya, aside yung sabi ko nga na intensive namin sa programa pagdating sa rabies control program. Ito naman yung binabantay nating probinsya, yung tinatawag nating African swine fever at saka yung avian influenza, na kung saan yung avian influenza ito yung sakit ng manok na nakakahawa sa tao. Pagdating naman sa African swine fever, ito naman yung sakit ng baboy na hindi naman ito nakakahawa sa tao, kaya ang epekto na ay sa ekonomiya. So ang ating probinsya ay nagpaigting tayo sa pamagitan ng paglabas ulit ng bagong executive order upang lalo pang nating mabantayan at maprotektahan ang ating probinsya sa mga sakit na ito. Kaya ang ating probinsya, meron po tayong animal quarantine checkpoints situated strategical sa mga border at saka sa mga within the province to ensure na lahat ng mga pumapasok, lumalabas na mga animals intended for slaughter at saka mga karne at mga meat products, ina-ensure natin na yan ay dumaan sa tamang inspection at ito ay walang mga hayop na walang mga sakit, walang communicable na sakit, at yung mga karne naman ay dumaan sa tamang inspection na safe siya for human consumption. So as of this date, ang ating probinsya ay wala tayong active case ng ASF at wala din tayong kasong AI. Ng ating probinsya ay na-declared naman na siya na avian influenza free province since 2023. Yes, napapaigting natin yan dahil po sa paglabas ulit ng ating executive order na pinirmahan ng ating puting governor na nagpagpaigtingin at bantayan ang ating probinsya pagdating sa emerging and re-emerging diseases. Sa ating mga tagapakinig o taga-suporta ng Bombo Radio, kung meron kayong mga concerns o meron kayong mga gusto ding itanong, pwede kayong sumanggon sa aming opisina, at kung meron kayong mga pwede ring i-report, samahan nyo kami para sama-sama po tayo na patungo sa direksyon ng malinis, malusog at tuloy-tuloy na galing ng Pangasinan. Samantala, nawagan sila sa publiko na makipagtulungan sa pamagitan ng pagpapabakuna ng kanilang mga hayop at paipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng veterinaryo kung mayroong mapaghihinalaang may sakit na hayop. At yan ang balita mula rito sa Provincial Veterinary Office. Ito si Bombo Oliver Dacomus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Mr. Radio Bombo!